Hello, magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, at mga ka-ride on sa ating Panginoong Hesus Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Yes, ang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Pangonan ay narito muli upang pangunahan ng episode 206 ng Ride On Ministry. Yes, Ride On Ministry. Ride on with Jesus Christ. Ride on with His words. Ride on with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. O aming Ama at aming Diyos, pinupuri ka namin, winawalhati, tinataas ang iyong dakilang pangalan sa pamagitan ng Hesus Kristo. Gabayan kami at pagpalain sa mga gawain na ito, O Diyos, sa pakinig ng inyong salita at gayon din sa aming pananalangin at pagpapalakasan. Mahayag ka sa buhay namin, O Diyos, kasamahin mo kami, kasihan mo kami ng inyong diwang banal. Sa pangalan ng Hesus Kristo, ito po ang aming panalangin at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon at napakabilis po ang araw mga guys at mga ride on sa ating Panginoon na araw po ng Miyerkules ngayon, October 21 at 2020. Kayo ho ba'y excited na humarap muli sa ating Panginoon, sa ating napakahalagang gawain at dito sa Bacoor City, Cavite ay makulimlim pa rin at pero wala naman ngayon na ambon. Pero ewan ko lang mamaya at gayon din sa buong magdamag ay napakalamig na ang simoy ng hangin at maging sa mga pagkakataon na ito ay kulang na lang ng magkaroon ng snow. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at tayo po ay magpuri sa Kanya. At awitin po natin itong Lord, I lift your name on high bago natin tunghayan ang salita ng Panginoon. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the bush to the tent, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift
keep your name on high. Yes, amen sa ating Panginoon. At tamang-tama naman itong awit ng pagpupuri na kung saan ay very related din doon sa ating tatalakayin. Sa umagang ito, karugtong ng ating sinisiris, ayon sa Ebanghelyo ni Juan, at nasa kabanatang 18 na tayo. Sa mga talatang 38 ng kalahati ng verse na yon hanggang kabanatang 19, talatang 1 hanggang 16. Meron ding biblical passages parallel dito sa main passage natin, pero itutuon natin doon sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Mateo 27:15 hanggang 31, at gayon din sa Marcos 15, talatang 6 hanggang 20, at gayon din Lucas 23, sa mga talatang 13 hanggang 25. Ngayon, itong tatalakayin natin. Di ba kahapon ay dinala si Jesus kay Gobernador Pilato? Ngayon naman ay ang katotohanan na kung saan ay hinatulang mamatay si Jesus. Tignan natin kung ano ang sinasabi ng ating salalayan na Ebanghelyo. Pagkasabi dito, ayon doon sa first verse ng kalahating 38, kabanatang 18, pagkasabi nito, ang tinutukoy doon si Poncio Pilato, gobernador nung panahon na yon. Lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo na ganito ang kanyang sinabi, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito." Ang tinutukoy niya, walang iba kundi si Jesus. Ngayon, doon sa sumunod na verse 39, karugtong ng sinabi ni Pilato, "Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Yan ang kanyang sinabi. Ngayon, ang naging sigaw ng mga tao ay, "Hindi! Huwag siya, kundi si Barabas." Yan ang kanilang malakas na sigaw. Ibig sabihin, ayaw nilang palayain si Jesus. Ngayon, si Barabas ay isang tulisan. Meron siyang nagawang krimen, kaya naman siya ay nalitis na hatulan na bilanggo. Pero dito, panahon na kung saan ang plebisito ng mga Hudyo at ang kanilang pinili na palayain ay ang tulisan, si Barabas, at hindi si Jesus
na walang kasalanan, ni hindi nagkulang, hindi nagkasala sa buong buhay niya. Kung kaya't ang ginawa ni Pilato, ipinakuha niya si Jesus. Ipinakuha niya si Jesus at ipinahagupit. At ang ginawa naman ng mga kawal ay kumuha ng halamang matinik. Yaon ay kanilang ginawang korona at ipinatong sa ulo ni Jesus. Hindi lamang iyon, kundi siya ay sinuutan ng balabal na kulay purpura. Para sa kanan naman ay maaaring ayon sa kanila ay upang siya ay magmukhang hari. Pero ang kanilang ginawa ay paglapastanganan kay Jesus, pagyurak kay Jesus. At iyon ay nakakalungkot. Ngayon, isa't isa'y lumapit sa Kanya. At ang wika, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Yon kanilang sinabi ay hindi naman talagang bukal sa kanilang puso, hindi totoo. Kundi maliwanag na konkretong pagkutya sa pagkatao at pagiging kapahayagan ng Diyos. At ang malupit, kaalinsabay ng kanilang pagsigaw na mabuhay ang hari ng mga Hudyo, sinampal si Jesus. Sinampal si Jesus. Palagay ko tanging siyang nakaranas nito. Pagkatapos na sabihin na mabuhay ang hari ng mga Hudyo, sinampal siya ng malakas. Meron na ba kayong nabalitaan na hari na ipinagbubunyi, sinisigaw na mabuhay, na sinampal? Tanging si Jesus. Eh dito ang nangyari, lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila. Ayon sa talatang 4, at ang kanyang sinabi sa kanila, ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. Ganon pa ba? Sa kabila ng sinabi ng Pilato ay inilabas pa rin si Jesus na meron na siyang koronang tinik at balabal na purpura. At sinabi ni Pilato sa kanila, ayon sa talatang 5, narito ang tao. Narito ang tao. Ito na naman ang entra ng mga punong saserdote at mga bantay, na kung saan ay sila po ay sumigaw.
Yan ay ayon sa kalahati ng talatang 6. Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Yan ang kanilang sigaw. Mga punong saserdote at mga kawal. Punong saserdote na ito ay mga punong pari noon, religyoso, nananalangin, sumasamba sa Diyos, nag-iikapo, nagingilin, sumusunod sa kautusan, alam nila ang kautusan. Pero isa sila sa mga hanay na sumisigaw, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Sigaw na walang takot sa Diyos. Sigaw na walang paggalang. Sigaw na paglapastangan pagyurak. Sa dangal at pagkatao ni Jesus at gayon din ang nananalaytay sa Kanya. Na pagka-Diyos, sapagkat Siya ang konkretong kapahayagan ng Diyos Ama. At sinabi ni Pilato ayon sa kalahati ng talatang 6, kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya, wala akong makitang kasalanan niya. Pinapasa ni Pilato ang burden ng paghusga at paghatol at pagsasakatuparan laban kay Jesus na walang awa, walang pagmamahal, walang takot, na talagang hindi sila masisiyahan na si Jesus ay kanilang dinakip, iginapos, iniharap sa mga punong saserdote at gayon din dinala kay Pilato. Dinala pa nga kay Herodes pagkatapos ibinalik uli kay Pilato. Wala silang malasakit. Kahit na mamatay si Jesus, ganyan ho sila kaloko-loko. Ganyan sila kalupit. Ganyan sila magtrato. Lalo na kay Jesus na Mesias, Panginoon at tagapagligtas, na Emmanuel ng ibig sabihin, God with us. Pero doon sa sinabi ng Gobernador Pilato, ang naging kasagutan ng mga Hudyo ayon sa talatang 7, ayon sa aming kasulatay, nararapat siyang mamatay, sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Nakalimutan nila yung isa sa mga kautusan na thou shall not kill. Huwag kang papatay. Alam niyo, relihiyon nila noon, di umano, ay sinasabing bahagi ng kanilang kautusan na nararapat na mamatay si Jesus sapagkat di umano ayon sa kanilang
paghatol at paglapastangan sa kanya sapagkat di umano daw si Jesus ay nagpapanggap daw di umano na anak ng Diyos. Pero yun naman ang totoo, na siya ay anak ng Diyos Ama. Kaya dito sa sinabi, sagot ng mga Hudyo, lalong natakot si Pilato nang marinig ang kanilang pananalita. Yan ay ayon sa talatang 8. Na kung saan ang kanyang ginawa, ayon sa talatang 9, siya ay pumasok uli sa palasyo at tinanong si Jesus. At ang kanyang naging katanungan kay Jesus, taga saan ka ba? Subalit, sa katanungan na yaan ay hindi tumugon si Jesus. Maaring tinitignan niya lang si Pilato. Ang naging kasunod na katanungan ni Pilato sa kanya mismo, ayaw mo bang makipag-usap sa akin? At ang dagdag ng kanyang sinabi, hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? Yan ang sinasabi sa talatang 10. Diyan ngayon sumagot si Jesus. At ang kanyang sinabi ay matalim din, malaman, at direkta. Na kanyang sinabi sa Gobernador Pilato, ayon sa talatang 11, kaya mo lamang iyan, kaya mo lamang iyan, ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Alam niyo si Jesus, kinikilala niya na maging yung liderato ng estado, maging imperyo noon, ngayon ay ipinagkaloob ng Diyos. Pero may kaakibat na pagiging mabuting katiwala, accountability. Sa pagtupad sa anumang kaukulang duties and responsibilities and even power to execute. Pero mariin na sinasabi ni Jesus na kung saan ay mas mabigat nga yung kasalanan, yung ugat, yung mga nag-isip, yung mga nagplano, dumakip sa Kanya, gumapos sa Kanya, at nagdala sa Kanya. Sa mga punong saserdote at gayon din, ang mga ginawa ng mga ito dinala naman kay Pilato. Pagkatapos kay Herodes, pinalik uli kay Pilato. Kaya mas mabigat ang kasalanan na nagdala kay Jesus
sa palasyo ng gobernador, sa harap mismo ng gobernador. Kung kaya't nung marinig ni Gobernador Pilato ang mga sinabi ni Jesus sa kanya bilang katugunan, sa kanyang sinabi kay Jesus na hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? Dito ay nabagbag yung damdamin ng Gobernador Pilato. Lalo siyang nag-isip at lalo niyang hinangad na palayain si Jesus sa pagkakataon na yun. Ngunit ang mga tao na kung saan ay sinulsulan ng mga punong saserdote, eskriba, pariseyo, mga matatanda ng bayan, at sa mga kinasangkapan nilang hindi rin nag-isip na mga kawal na mga bantay. Samantala na kung saan ay sumang-ayon sila kay Pilato sa kanyang sinasabi na wala siyang nakikitang kasalanan ni Jesus. Ayon sa talatang 12, lalong nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong yan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Yan ang kanilang isinigaw. Kung kaya't sa sumunod na talata, talatang 13, pagkarinig na Pilato ang mga masigaw na pangungusap nila sa kanya, wala siyang magawa kundi ilabas si Jesus. At siya'y lumuklok sa hukuman, sa dakong tinatawag na ang plataporma. Ang tawag sa wikang Grego ay Gabata. Ngayon, nung maganap ito, araw noon ng paghahanda ng Paskwa, ng tinapay na walang lilabador, at mag-iika-12 na ng tanghali. Ayon sa verse 14. Kung kaya't sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang iyong hari. Ipinapasa uli sa kanila ang burden kung ano ang kanilang gawin. Pero sumigaw uli ng mas malakas ang mga tao. Patayin siya, ipako sa krus. Pagkatapos ang tanong ni Pilato, dito ay naghuhugas na ng kamay. Ipapako ko ba sa krus ang iyong hari? Ngayon, ang kasagutan ng mga
loko-lokong mga punong saserdote, ayon sa talatang 15, wala kaming hari kundi ang Cesar. Ni hindi sila kinalabutan na mas kinikilala pa nila nga hari ang Cesar kaysa ang hari ng mga hari. Kung kaya't walang magawa ang Poncio Pilato na gobernador, wala siyang magawa sa pangingimbaso, pagsusulsol, at maitim na hangarin ng mga punong saserdote at gayon din ng kanilang mga alipores na mga iba pa. Kaya't si Jesus ay tuluyang ibinigay ni Pilato sa kanila upang ipako sa krus. Mga kapatid sa Diyos, hindi pa ito yung pinaka mahirap na yugto nang naging naranasan ni Jesus. Pero ang susunod na mga mangyayari dito ay ang siyang pinakamasaklap na mangyayari sa Kanya. Pero ang ating Panginoon sa Kristo ay patuloy ang Kanyang matibay na paninindigan. Kanino? Sa Kanyang Diyos Ama. Sapagkat ang Kanyang nasa isip, ang nasa Kanyang puso ang nananalaytay sa bawat himaymay ng Kanyang pagkatao bilang tunay na tao na walang kasalanan at gayon din ang Kanyang pagka-dibinidad bilang siya ay konkretong kapahayagan ng Diyos Ama. Sapagkat ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay iisa iyan na nahayag sa tatlong persona. Huwarang si Jesus sa Kanyang pagiging mapagpakumbaba. Huwarang si Jesus sa Kanyang pagtitiis. Sa lakas ng Kanyang loob, sa matibay na hindi nayayanig na Kanyang paninindigan, sa katotohanan na nagpapalaya. Ang mahalaga sa Kanya ay iyong maisakatuparan. Ang nasa saad sa kasulatan, upang maparangalan ng Diyos Ama at ang Diyos Ama ay maparangalan ang anak at gayon din ang anak ay mapaparangalan. Ang sino mang Kanyang mga disciples, lahat ng mga nagtataguyod sa Kanya sa Ebanghelyo, mga mananampalataya, nananalig sa Kanya, sumusunod sa Kanya, sila na bumubuo ng Ecclesia. Tayo na bumubuo ng Kanyang pangkalahatang eksistensya ng Kanyang pangkabuang katawan. Ang Iglesia. Regardless of what denomination, church, fellowship, para churches we belong,
as long as all of us really under the Lordship and Saviorship of Jesus Christ, very much willing now and then, every moment, to be reigned by His kingdom, to be anointed by His Holy Spirit, and to continue becoming agent, instruments for the propagation of the gospel, ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya nga ho, itong naranasan ni Jesus, wala pa hong katiting sa ating mga pinagdadaanan sa araw-araw. Sa panahon na ito ng global pandemic, at gayon din sa sino man na kung saan ay nasawi because of the COVID-19 or whatever na kadahilanan. At gayon din sa iba't ibang klase ng mga pinagdadaanan natin. Anumang uri ng ating mga struggles, ang mga hamon na pinagdaanan natin at haharapin natin. Pero anumang bagay sa gitna ng hindi maparisan na karanasan ni Jesus, napakaraming reklamo ng mga tao. Napakaraming mga nagsusumigaw, umaalingaw-ngaw, na reklamo. Mga iba na nagsasabi, natutulog ba ang Diyos? Ang mga iba na nagsasabi, nasaan ang Diyos? Ang mga iba nagsasabi, meron bang Diyos? At ang mga iba nagsasabi kung talagang merong Diyos na buhay at totoo, bakit meron pa ring global pandemic? Virus na ito, bakit maraming namamatay? Bakit milyones ang mga nagkakasakit? Nasaan siya? Meron bang Diyos? Alam niyo po kanina, magbabasa ako ng ilang mga kasagutan doon, comment, sa akin pinost, isa sa mga pinost ko na panalangin. Merong isa di umano na nagsabi na si Jesus ay tao lamang at anak siya ni Maria at siya ay Muslim. Ang aking naman sagot sa kanya, God bless and protect us all always. In Jesus' name, Amen. Ibig sabihin noon na even at this time in time, my dear brothers and sisters in the Lord, meron pa rin mga kasangga ng mga gumawa ng talamak, na coercion, grave abuse, harassment, character assassination, at illegal na pagpaslang kay Jesus. Kung kaya, meron pa rin mga workers, mga mananampalataya, na pinapaslang, pinepersecute sa mga bansa na kung saan ay hindi tanggap ang Christianity. Meron pa rin mga pasigaw na salita at meron pa rin mga pabulong na mga salita na pagyurak
sa mga lingkod ng Diyos, sa mga mananampalataya sa Panginoon na eksteksyon ng ating Panginoon Kristo. All of these small, medium, micro, macro, whatever we call it, are indications and manifestations of what behavior and principle and standpoint against the Lord Jesus Christ. Kung kaya't huwag natin tutularan ang mga iyon. And in the context of a particular society, sa poder ng mga nanunungkulan, meron din di umano, hindi tayo humahatol, na kung saan ay nayuyugyog, naiimpluwensyahan, at napipilitan na kung saan ay naglalaro, bagaman meron din siyang paninindigan kuno, pero sa kalaunan, sumasang-ayon din doon sa baluktot na kaisipan at naisip. Kaya nga meron mga nangyayaring mga krimen. Kaya nga meron nangyayari mga illegal na droga. Kaya nga merong nangyayari na kasamaan sa daigdig na ito. Kaya nga meron nangyayaring mga katiwalian. Ibig sabihin, di umano ay nakapasok na doon sa sistema, yung structural system. Even in the political world, in the economic, and whatever areas of concern. Tayo bilang mga mananampalataya sa Panginoon, we have to get into this matter to pray, to intercede, and to bring all together to the awesome presence of the Lord Jesus Christ. And let us not have fear, but instead to have a stronger faith in the Lord, trust in the Lord, obedience in the Lord Jesus Christ and His words, and continue embracing all His promises and provisions and His teachings na Kanya nga iniwan. Like Jesus, na kung saan ay dumanas ng matinding pagsubok, tayo rin makakaranas ng matinding pagsubok. Alam niyo po yung isang kapatid na nakaka-chat natin, ano po? Ito ay mula dyan sa San Mateo, Rizal. Isang, siguro lay preacher yun, ng United Methodist Church. Aktibo sa Sunday School, sa Bible Study, sa gawain ng Panginoon. At sa mga lumalabas sa kanyang labi, mula sa kanyang puso, mga pagpupuri, pagsamba, pagkilala sa Diyos, kay Jesucristo. Alam niyo ba nangyari sa kanyang pamilya nitong panahon ng global pandemic? Isa sa kanyang anak na kung saan ay nagtatrabaho doon sa Riyadh, Saudi Arabia, ay nakaranas ng COVID-19, nagpositibo, at ikinasawi ng kanyang buhay. Na kung saan ay nakrimi. At yung abo ay dala sa Pilipinas. At yun na lamang
ang hawak-hawak ng kanyang pamilya doon sa Pangasinan. Ngayon hindi nagtagal ang panahon. Ayon naman kanyang isang anak. Mga bata pa ang mga ito ay nag-COVID din, na kung saan sa kalaunan ay namatay din. Di man napakalungkot na pangyayari yan. May panahon na kung saan ay tumatangis siya. May panahon na kung saan maaring nagtatanong siya sa Diyos. Matagal din sa kanyang messenger account na nandoon ang bilog na kung saan merong kandila ng palibot ay itim. Ibig sabihin merong namatay sa kanyang pamilya. Pero sa ngayon ay wala na yon. Meron na siyang sigla, meron na siyang gala. Natanggap na niya because of her faith in the Lord. Because she entrusted and commit to the Lord that Jesus Christ totally. At nakakaranas na siya ng kapayapaan kapanatagan. At ang kapatid na yon ay nanonood ng Ride On Ministry. At nung isang araw, ano bang araw ngayon? Miyerkules, nung Monday, sinasabi niya na sinasabayan niya raw ang mga inaawit ko sa Ride On Ministry. At ang kanyang pag-iusap ay, pwede ba Bishop Ninong ang tawag niya sa akin nakantahin niyo yung hiram sa Diyos at sasabayan ko habang pinapanood ko. Minom muna tayo po. Ngayon, hindi na ako makatanggi. Kaya ng isang araw sinubukan kong kinakanta. Hindi ko makumpleto. Pero ngayon, alam niya, nakakantahin ko ngayon yan. Excuse me po. Ang aking tinutukoy ay kapatid na Fidel Alawig mula sa Ilocos Sur. Pero diyan sa bandang San Mateo Isabela, pakinggan ninyo itong awit na ito. Baka meron kayong pinagdadaanan, makakarelate kayo. Sana ay makayanan natin na awitin ito. Kung memorize ninyo ay sumabay po kayo. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal
nagmulan kung di ako umibig, kung di ko man bigyan halaga ang buhay kong handog, ang bukay kong hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal. Sino ako? Ligaya ko na ako'y isilang, pagkat tao ay mayroong dangal. Sino man may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan kung di ako umibig, kung di ko mang bigyan halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal. Sino ako? Kung di ako nagmamahal, sino ako? Yes, puri ng Panginoon, at sana narinig ng kapatid na Fidela Alawig ang nag-request ng awit na ito, at patuloy ka na maibsan sa iyong kalagayan, at patuloy ka na magtunibay sa iyong pananampalataya at gayon din ng bawat isa sa atin. Kaya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen. Ngayon ay tunghayan po natin ng mga kapatid na kung saan ay magse-celebrate ng kanilang birthday sa kanilang mga buhay, saan man sila naroroon. Ang kapatid na sa paring Reverend Simeon Labasan Arsaga ng United Methodist Church mula dyan sa Tarlac. At gayon din ang kapatid na Romel Banzon ng Balanga City, Bataan. At gayon din kapatid na Reverend Arnaldo Estrella ng United Methodist Church noon sa bandang Malay, Balay, Bukidnon. At gayon din kapatid na Noni Almeda. At ang kapatid na Jesserlyn Pazios Sabio ng Angadanan ni Isabela, pero dyan sa bandang Pasig City, Metro Manila. At gayon din ang kapatid na Remelin Santua Tangonan ng Manila City. At ang kapatid na Arezda mula dyan sa bandang Abu Dhabi, United Arab Emirates. At ang kapatid na Alvin Leonardo Castillo Umali ng San Mateo Isabela, at gayon din ng kapatid ng Angelica Diana Gemino ng Manila City, pero siya isang frontliner nurse doon sa bandang Saudi German Hospital ng Jeddah, Saudi Arabia. At ang kapatid na Opelia Rivera ng San Mateo Isabela, at gayon ng kapatid na Herminia Britannico ng Kabatuan na Isabela, at gayon din ang kapatid na Yapo Jarin Buganis ng San Mateo Isabela, at gayon din ang kapatid na Mirazol na Saet Corpus ng Gamo Isabela.
At ang kapatid na Rosemary, Manila City, pero nandun siya sa bandang Dubai, United Arab Emirates. Ang kapatid na Ariel Tangonan ng Quezon City. At tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Tunay, Panginoon, na ang buhay ng bawat isa ay hiram mula sa Diyos. Nang buhay na yan ay pinagkatiwala mo, Panginoon. At inaasahan mo, O Diyos, na lahat ng inyong pinagkatiwalaan ay patuloy maging mabuting katiwala mo. Nagigisa kami, Panginoon, na may kagalakan sa lahat po na magse-celebrate ng kanilang birthdays sa araw na ito. Mga nabanggit na mga pangalan, at maging sila, O Diyos, na hindi po namin nabanggit, na hindi namin kilala, mula sa iba't ibang mga dako sa Pilipinas at gayon din sa ibang mga bansa. Pero lahat sila, O Diyos, ay kilala po ninyo. Talus mo sila, Panginoon, at alam mo ang kanilang kalalagayan. Pati na rin po ang mga sanggol na sa araw na ito ay ipinanganak. Marapatin mo, O Diyos, na sa panahon ng kanilang napakahalagang kaarawan sa buhay, madama ka at maranasan ng personal. Na yan ang siyang dadaloy sa kanila upang silang lahat ay magsilapit sa inyo na wagas ang kanilang pagpapasalamat at muling pagtatalaga ng kanilang mga buhay sa kanila, Panginoon. Kaya marapatin niyo, O Diyos, na maging ang kanilang mga pamilya ay patuloy silang madulutan ng kagalakan at marami pang mga kaarawan na daratal sa kanilang mga buhay para may enjoy ang buhay na ito sa inyong puder. Nakalakip, O Diyos, ang pinakamahalaga sa lahat ng kanilang mga buhay, Panginoon, ay nakatalaga sa inyo bilang pagkilala, pagsunod sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas nila. E nga ho, Panginoong Diyos, dulutan mo sila ng ibayong kalakasan at mailayo sa anumang sakuna, lalo na ang virus na ito, O Diyos. Na sila po, Panginoon, ay samahan mo sa kanilang pagharap sa buhay, sa anumang sitwasyon, sa anumang struggle, sa hirap at ginhawa at gayon din sa pagtatagumpay. May you always be with them, O Heavenly Father, providing their needs, providing the strength, the wisdom, the knowledge, and all the opportunities they needed, Panginoon, for them to continuously growing in faith, in trust, and in obedience to you and to your words. Spiritually, Panginoon, lalago sila. Kaya nga ho, alalayan mo sila, O Diyos, sa araw-araw. At lalo niyang makita, maunawaan ang kahulugan ng buhay at ang kabuluhan nito at misyon nito upang maparangalan ang Diyos Ama at gayon din ang Diyos Ama maparangalan ka. Ito, Panginoon, ang aming panalangin sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buhay. In the mighty name of Jesus Christ, Amen at Amen sa Panginoon. Yes, Amen sa Panginoon, at atin po silang batiin sa pamagitan ng awit na inaawit po natin. Mabuhay ka nawat pagpalain
Masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain. Nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Yes, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng inyong kaarawan sa buhay sa araw na ito. Kaya naman palapakan po natin sila na nagdiriwang ng kanilang birthday. Yes. At ganyan po natin pong i-cheer ang kanilang mga pamilya na kinabibilangan sa panahon na ito ng pagdiriwang ng kanilang mga mahal sa buhay, mga anak. Yes. Sabi na pong Panginoon, kung kayo po ay birthday nyo ngayon, kung kayo po ay merong kakilala, kapatid nyo, kilala nyo, at friends nyo, at birthday nila sa araw na ito ay pwede nyo pong i-type niya nang sa kayo na sila po ay mabati at may panalangin mamaya. Sa panahon natin po nakikita ang inyong mga comments, kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At sa pagkakataon na ito ay tayo ho ay dumako sa ating mga panalanginan. Yes, prayer request mula sa ating kapatid na Pastor P. Oria Tagalikod ng United Methodist Church diyan sa bandang Santiago City, Isabela. As of 6:52 kahapon ng gabi, at ito po ang kanyang prayer request. Pray for me 2 weeks sick, trangkaso na. Ang kapatid na ito ay meron din trabaho dyan sa Kapitolyo ng Santiago City. At yung kanyang anak, matagal din natin ipinalangin sa Ride-On Ministry, yung meron pong diferensya ng kanyang puso. Pero salamat sa Diyos at medyo maayos-ayos na ang kanyang kalagayan. Kaya tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Almighty and living God, we thank you for this opportunity to come together. In your name, O God. Praying and interceding with this prayer request of our fellow church worker diyan sa bandang Santiago City, Isabela, na meron siyang pinagdadaanan sa panahon na ito, Panginoong Diyos, na kung saan 2 linggo na siyang merong sakit at meron siyang trangkaso, Panginoon. Kung kaya't gayon na lamang, Panginoong Diyos, ang kanyang pagsusumamo sa inyo na siya bilang lingkod mo ay personal po ninyong katagpuin siya. At inyo pong idampi, Panginoong Diyos, ang inyong malasakit, pagmamahal,
At yan ay kanyang maranasan, Panginoon, na sa panahon ng kanyang kalagayan ay mas lalo mo siyang inaayos, O Diyos, para sa kinabukasan na mas lalong siya ay magiging masigla at lalo siyang maging matagumpay. Ganun pa man, Panginoon, ay amin siyang ipinapanalangin sa kanyang mabilisan na paggaling at recovery. Maayos na kalusugan at pangangatawan, Panginoong Diyos. At gayon din na pagpalain mo ang kanyang ministeryo sa iglesia. At gayon din ang kanyang trabaho sa City Hall ng Santiago City, Isabela. And of course, her entire family. Sa kanyang asawa at gayon din sa kanilang mga anak, lalo na yung kanyang daughter, Panginoong Diyos, na matagal din namin pinanalangin sapagkat meron siyang diferensya sa kanyang puso. Ay pagpalain mo ang buong pamilya, tagalikod, Panginoong Diyos, na sila ingatan, protektahan, iligtas lagi, at matugunan ang kanilang mga pangailangan. At patuloy na magiging mabunga, matagumpay ang kanilang ministeryo. Pagpalain mo rin ang church na kanyang pinamumunuan. Lahat ng mga kaanib, Panginoong Diyos, ay patuloy na makasusumpong ng katatagan ng pananampalataya at paglagong espiritual, at pagpalain din sila sa kanilang mga kabuhayan at pangailangan. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Marisa Ruiz Vallejo, diyan sa bandang Hermosa, Bataan, Panginoon, as per requested by kapatid Tessie de Guzman. Natulungan mo siya, Panginoong Diyos, sa kanyang kalalagayan sa araw-araw, Panginoon. Napanalangin namin, O Diyos, na tulungan mo siya na harapin ang buhay, na mapagtagumpayan ang mga anxieties na kanyang pinagdadaanan, at gayon din sa mga problema na kanyang nararamdaman at nararanasan sa araw-araw, O Diyos, na sa halip na siya'y panghinaan ng loob, ay lalo siyang lumakas at tumibay ang kanyang pananampalataya. Palain mo ang buong pamilya ng Ruiz Vallejo at gayon din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Gayon din ho ang kapatid na Nore Bibat dyan sa Cebu, Visayas. Kailangan din po, Panginoong Diyos, ang ayuda ng iyong kagilagilalas na pagkilos para po sa ikabubuti, kalulunas, ikagagaling niya, Panginoon. Panginoong Diyos, kahabagan mo siya at pagpalain pati ng kanyang pamilya at sa lahat ng kanilang need. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Vicky Angeles, as per requested by Sister Susan Salanga. Mula dyan sa bandang Malabon City, Metro Manila, na kung saan, Panginoong Diyos, ay nasa Ace Hospital, diyan sa bandang Project 8 at Quezon City, Pugadlawin, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang pagamutan na ito, mga medisinas, mga pagkain at mga panalangin sama-sama, nang sa gayon, Panginoong Diyos, ay maging maayos na matanggal ang mga kalabisan ng tubig na nasa kanyang baga, Panginoon. At siya, Panginoong Diyos, ay makararanas ng ibayong kagalingan, fast recovery, good health and wellness, at gayon din na matugunan din ang kanilang financial na pangailangan. At patuloy na pagpalain mo ang pamilyang Angeles, Panginoon. Gayon din ho, aming Diyos, ang kapatid na Eva Estrella Reyes, na kung saan ay meron din siyang karamdaman sa kanyang katawan at meron din siyang problema sa kidney. Ayon sa prayer request ng kapatid na Ome Inyang Torres Cruz diyan sa Tinlupihan, Bataan, Lord Jesus, pagpalain mo ang kapatid na Eva Estrella Reyes nang kanyang madama ang iyong haplos ng pagmamahal
na mayroong kaakibat na inyong pagpapagaling sa Kanya, Panginoong Diyos. At tulungan siya na maging maayos ang kanyang kalusugan at pangatawan. At gayon din ang lahat ng kanyang mga organs, partikular sa kanyang kidney na problema, Panginoon. Palain mo rin ang kanyang pamilya at gayon din sa lahat ng kanilang mga pangailangan, Panginoong Diyos. Gayon din po, Panginoon, ang kapatid na Jaime Reyes, na kapatid ng lay minister Leonora Dato at gayon din ang kanyang mga kakilala, karina nandiyan sa Los Angeles, United States of America, na nag-undergo ng chemotherapy sapagat meron siyang breast cancer. At gayon din po, Diyos, ang kapatid na Vin Terdy O'Connor, 3 taong gulang na may leukemia, at gayon din ang kanyang lolo Faustino Bong Silva, na mayroon din pinagdadaanan na buccal rectal mass na cancer. Sila'y mula dyan sa Abukay, Bataan. Panginoong Diyos, ang mga anak mong ito na iba't ibang pinagdadaan na ito at patuloy na pagpalain ng kanyang buong pamilya at angkan, Panginoong Diyos. At gayon din ang kapatid na Lali Sebedo mula dyan sa Project 7 Quezon City na isang guro na patuloy ang kanyang physical therapy, Panginoong Diyos, upang maging maayos ang kanyang paglakad. Lord Jesus, marapatin mo na patuloy mo na inyong hilutin, Panginoon, ang kapatid na ito bawat himay-himay ng kanyang buong katawan, lalo na partikular sa mga nag-i-struggle siya, Panginoong Diyos, upang siya'y makalakad na ng maayos. The soonest time, Panginoon, ay sana po maibsan na at manumbalik na ang sigla at kalakasan at maayos na paglalakad ng kapatid na ito nang siya'y makabalik na sa kanyang ministeryo ng pagtuturo. Palain mo ang kanyang buong pamilya at gayon din sa kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Gayon din ang kapatid na Merla Sembrano, asawa ng Reverend Dr. Jimmy Sembrano, retired pastor, dyan sa Imus City, Cavite, Panginoon. Lord Jesus, patuloy po namin pinapanalangin para po sa kanyang complete recovery and healing dahil siya, Panginoon, ay dumaan sa operasyon. Palain niyo, Panginoong Diyos, ang kanyang buong pamilya at sa lahat ng kanilang pangailangan. At gayon din po, Panginoong Diyos, sa kanilang ministeryo na ginagampanan. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na mga prayer requests ng Digonis Ruth Tumicos diyan sa bandang Linamon, Lanao del Norte, Mindanao. Ang kapatid na Baby Akira Joy Magat na merong asma. Kapatid na Jocelyn Sagan Lisondra, Charito Grabino, Lucy Enriquez, Panginoong Diyos. Ang mga kapatid na ito from Mindanao, Panginoon, patuloy po ninyo nakatagpuin sila ng personal at iparamdam, Panginoon, na hindi po sila nag-iisa sa panahon na meron silang pinagdadaanan. At patuloy sila, O Diyos, na sila po'y sumampalataya, manalig at maniwala sa inyo at ipagkatiwala sa inyo lahat. At marapatin niyo, Panginoon, ang kanilang complete healing, recovery, good health, and wellness. And may you continue also to bless ang kanilang pamilya na kinabibilangan at gayon din na matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Salamat, O Diyos, ang kapatid na Nathaniel Alsaga na kung saan ay nakalabas na mula sa pagamutan. Pero patuloy po namin ay pinapanalangin, O Diyos, ang kapatid na ito na mula dyan sa Malabon City, Metro Manila. Ang kanyang patuloy na nakagalingan at recovery, Panginoong Diyos, at maayos na kalusugan ay kanyang makakamtan ng tuluyan. Nang kanyang may pagpatuloy ang anumang kanyang pinagkakabalahan, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang buong pamilya at gayon din sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Ang kapatid na Lady Lacandaso ng Marilao, Bulacan, Panginoong Diyos, meron din siyang pinagdadaanan. Pero siya ay matibay ang kanyang pananalig, Panginoon, na siya po ay inyong tutulungan. Kahit marapatin niyo, O Diyos, na kanyang matanggap at maranasan, Panginoon, ng inyong pagkilos sa kanyang buhay. Para po sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan, Panginoon, and may you also provide ang bawat pangailangan nila sa araw-araw, Panginoon, and blessing sa lahat ng kanyang pamilya, Panginoon, sa kabuuan.
Ang kapatid na Remigio Nunan ng Sito Bananga, Bataan, Panginoong Diyos, nandyan sa bandang home care center sa Quezon City. May you continue to bless this brother Remigio, Panginoon. Ano man ang kanyang pinagdadaanan sa panahon na ito, Panginoong Diyos, nalalaman po ninyo. At inyo pong ipadarama sa kanya lagi na ikaw ay sumasa kanya. Nagkakaloob ng kagalakan at kapanatagan at pag-asa, Panginoong Diyos. Patuloy mo na nagdagan ang kanyang buhay. Ang iba yung kalusugan, Panginoong Diyos. At pagpalain din ang kabuuan ng pamilya Nunan at ganyan sa lahat ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Ang diakonal minister Rosana Salibalot ng Gift Methodist Church, Calawag, Quezon. Lord Jesus Christ, patuloy po namin na inilalapit sa inyo ang kamanggagawang ito. Sa kanyang pinagdadaanan, sa kanyang kalusugan, Panginoon, naniniwala po kami, O Diyos, ng lingkod mong ito, Panginoon, ay gagaling siya the soonest time. Na maging maayos ang kabuuan ng bawat himaymay ng kanyang katawan, Panginoong Diyos, lalo na ang kanyang dalawang mata. Na maging maayos ang kanyang paningin, Panginoong Diyos. Kaya ang aming kahilingan at pagpalain ang kanilang ministeryo bilang mag-asawa na dalawang pastor, Panginoon. Pagpalain ang kanilang kongregasyon pinapangunahan, maging mga spiritual life at pangkabuhayan ng mga membro, Panginoong Diyos. Pagpalain mo rin ang pangailangan ng pamilya Balot, Panginoong Diyos, sa panahon na ito ng kahirapan at pangangailangan. Kaya ni Panginoon ang mag-asawang Apolonio de la Peña at Rosalinda Hener de la Peña ng iba silang Cavite, Panginoong Diyos. Napatuloy din na sila po inyo pong agapayanan sa araw-araw upang maging maayos, Panginoong Diyos, ang kanilang kalalagayan. Sa kanilang mga edad na senior citizen, Panginoong Diyos, ay makaramdin pa rin sila ng sigla ng kapayapaan at kalakasan at kagalingan sa kanilang mga pinagdadaanan. At matugunan din ang kanilang pangailangan sa araw-araw at pagpalain din ang kabuang pamilya nila. Ang kapatid na Rupo de la Peña, O Diyos, ng San Jacinto, Pangasinan, patuloy din po ninyong abutin ang kapatid na ito sa kanyang pinagdadaanan, sa kanyang pangkalusugan at pangatawan, Panginoong Diyos. May you touch him always, Panginoon, with your awesome love and comforting grace, Panginoong Diyos. At pagpalain mo siya ang kanyang buong pamilya at gayon din ang kanyang asawa na nandun sa Calgary, Canada. At maging ang kanyang mga pangailangan sa araw-araw. Ang kapatid na Mary Abugan, ina ng aming pastor Ed Abugan, Panginoong Diyos, na nandyan sa bandang St. Luke Medical Center, Quezon City, Panginoon. Sa kanyang kalagayan bilang senior citizen, Panginoong Diyos, pinakikiusap po namin na gawin po ninyo ang lahat ng pinakamainam para po sa Kanya, Panginoong Diyos. Marapatin niyo ang Kanyang kagalingan at kalakasan, Panginoon, nang siya makabalik na sa kanilang tahanan at magpatuloy na masiglang Kanyang pangatawan. Palain niyo rin ang pangailangan ng buong pamilya at gayon din ang ministeryo. Isa sa Kanyang mga anak na pastor, Panginoon, Ed Abugan. O Diyos, aming Ama, gayon din ho ang kapatid na Evelyn Usalia Castillo ng Solano, Nueva Vizcaya. Patuloy din po namin pinapanalangin para po sa kanyang complete healing and recovery, good health and wellness, Panginoong Diyos. Palayan ang kanyang pamilya at gayon din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Gayon din ho ang kapatid na Deaconess Noemi Sanchez Pascasio ang United Methodist Church diyan sa bandang Isabela. Yes, pagpalain mo ang kapatid na ito na dumaranas ng kanyang pinagdadaanan ng breast cancer. At umasa kami, Panginoong Diyos, na siya makalalaya sa kanyang sakit, Panginoon, at palitan mo, Panginoong Diyos, ng maayos, malusog na pangangatawan at kalusugan, Panginoon. Pagpalain mo silang mag-asawa bilang mga lingkod mo, upang sila, Panginoong Diyos, ay magpatuloy na matagumpay ang kanilang ministry and mission and leadership to the church and community, Panginoon. At gayon din ang kanilang mga pangailangan ay matugunan din, Panginoon. Ang kapatid na Amelita Anonical Celestra, Panginoon,
Asawa din po ng pastorito mula dyan sa Talim Island, Binangonan, Rizal. Pagpalain niyo, O Diyos, ang pinagdaanan din ng kapatid na ito ng mga sumasakit sa kanyang mga tuhod pa. O Diyos, pagpalain mo siya. Marami siyang iniinom na mga gamot. At tulungan mo, Panginoong Diyos, nang maibsan siya at gumaling siya, Panginoon, at pagpalain din ang kanyang buong pamilya at gayon din, Panginoong Diyos, ang kanilang needs sa araw-araw. Ang ministeryo ng kanyang asawa sa 3 barangay diyan sa Talim Island, Panginoon, ay magpatuloy na ito po ay mabiyayaan ng katagumpayan at pagpalain ng bawat kaanib at gayon din ang kanilang mga pangkabuhayan at spiritual life. At patuloy din, Panginoong Diyos, na pakalooban mo ng kasapatan ng inyong grasya, ng karunungan at kaalaman at kaparaanan para kay Pastora Jaime Celestra nang sa gayon ay makapagpatuloy siya na mayroong tatag at laging handa sa kanyang pagmisyon at paglilingkod sa inyo. At gayon din po, Panginoon, ang kapatid na Rolando Mariano, ang kanyang asawa na nandyan sa Mindanao, Panginoong Diyos, na mayroong karamdaman din at gayon din ang kanilang anak. Diyan sa Novaliches, Caloocan City,